bahay si Tony, yung caretaker. Ha? Bumagsak si Tony tayo duguan. Nasaan? Hindi ko alam eh. Biglang nawala pagbaba ko mula sa bubungan. Baka nagawa pa niyan lumabas. May tricycle. Kuya! Kuya, may nakita ka ng lalaki na palabas dito, palayo mula dito sa bahay. Wala naman. Bakit? Yung hardinero kasi dito na si Tony. Nakita kong bumagsak at parang duguan. Pero nung pinuntahan namin ni tatay, hindi na namin inabutan. Hardinero? Tony? Baka ibang Tony yun eh. Sabi ninyo, duguan. Baka pinagpapakitaan kayo ni Tony. Dahil siya nagpakamatay eh. Sa ilalim ng punong nasa gilid ng bahay. Ginilit niya ang sarili niyang leeg. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Wala akong binanggit sa kanya na sa ilalim ng puno ko nakita si Tony. At naaalala kong umawak na siya sa liig bago ko siya nakitang tumumba. At yung dugo sa t-shirt niya ay nagmula nga sa liig. Pababa. Ako si Miyong. Yung asawa ko, si Mayet. Dating katulong dyan. At yung nanay niya, yung dating mayordoma. Diyan ba kayo nakatira ngayon? Oo, kami ng tatay ko. Nanay ko si Vanessa Garcia. Si Miss Vanessa? Kasama niyo siya? Matagal nang namayapa ang misis ko. Ganun ba? Pero kung gusto niyo, isasama ko kayo sa amin para makausap ninyo si Mayet. Alam niya lahat ng mga naganap sa bahay na yan magmula nung hindi na umuwi si Miss Vanessa. Kinatatakutan ng bahay na yan dito eh. Marami talaga nagmumulto dyan. Naku, David. Kamukha mo si Miss Vanessa. Kaedad ko siya. At ang bait-bait niya sa amin noon. Mabait silang magkapatid kaya mahal sila ng lahat ng mga nagtatrabaho sa kanila. Mayordoma doon sa mansya ng nanay kong si Dolores. 15 anyos pa lang ako, naging katulong na ako doon sa malaking bahay ng pamilyang Garcia. Ayun na siya. Ayon kay Mayet, 18 anyos raw siya nang makipagtanan ang nanay ko kay tatay. Kaya naging mahigpit ang amo niyang mag-asawa sa bunso anak, si Leia.